Sugatan ang vice-alkalde ng Labangan, Zamboanga del Sur matapos siyang tambangan kaninang umaga sa lungsod ng Maynila. May nadamay pa nakalapit na tindahan. Nakatutok si Rafi Tima. Tadtad ng bala ang kotseng ito ni Labangan, Zamboanga del Sur Vice Mayor Ocul Talumpa matapos pagbabarili ng dalawang di pa nakikilalang lalaki pasado alauna kaninang tanghali sa may Leon Ginto Street sa Maynila. Kalibre 45 munang ginamit ng dalawang suspect na tumakas sakay ng isang motorsiklo. Apat na hindi pumutok na bala ang narecover ng Soko. Kwento ng gwardiya ng gusali kung saan galing ang biktima. Pinaatras daw niya ang kotseng minamaneho mismo ng vice-alkalde. Sakay daw nito ang pamangkin at dalawang anak na babae ng opisyal matapos manggaling sa pag-aari nilang recruitment agency na nasa naturang gusali. Paabanti na sana ay may biglang pumutok. Ang isang putok tapos sunod. Bagamat may tama, nagawa pa raw gumanti ng vice-alkalde at nakipagpalitan ng putok sa mga salarin. Yung response yung si Sir Ocul, lumabas ito at gumanti. Binaril yung mama. Oo. Ngayon, ako naman, dumistansya ako. Tumakbo ko sa kabila. Kasi na medyo nakabahan ako . Ngayon, di ko na alam kung saan napunta yung suspect. Swerte namang nakapasok na sa kalapit na kainan ng driver ng jeep na ito na tinamaan ng bala sa hood sa palitan ng putok. Pagkataas ko ng hood at pumasok ako sa loob, nagkakain ako. Nung susubo na ako ng pagkain ko, nakarni kami ng putukan. Sunod-sunod, dapa kami sa loob. Ang cashier ng convenience store sa di kalayuan, mapalad ding hindi tinamaan matapos umabot dito ang bala mula sa pinangyarihan ng barilan. Sa CCTV footage na ito, makikitang inaasikaso ng cashier ang isang customer nang bigla na lang may tila dumaan sa kanilang pagitan at tumama sa salaming istante ng tindahan. Buo pa ang bala ng ma-recover ng mga operatiba ng Soko. Parang may bilyang anino Parang anino ng baha. Ewan ko, parang bato. Hindi ko alam . Kinabahan ka ba na munti ka ng tamaan? Sobrang parang na-trauma nga ako. Ayon sa Manila Police District, ligtas naman ang dalawang biktima ng pamamaril. Mga tama lang sa hita, kamay at balikat ang tinamo ni Vice Mayor Ocul Talumpa at pamangkin itong si Alimuddin Silad. Ang dalawa pang anak ng vice-alkalde na nakasakay sa likod ng kotse wala ni isang tama. Kinumpirma ng pamilya may banta umano sa kanila bago ang pamamaril. Siyempre, iniisa-isa ko yung mga kamag-anak para lumalabas na ganoon nga. May threat ka lang. Hanggang sa ngayon, hindi pa sila makapag-open at medyo may pa yung mga tao . May shock pa. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Isang eksperto sa pagtakbo ang napahanga sa kakayahan ng pagtakbo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Samantala, sa pagdiriwang ng Halloween dun sa Amerika, nagpakontes si Pacman para sa mga miyembro ng Team Pacquiao. Mula sa Los Angeles, California, makitama at pumo na tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. That's your military costume. 1, 2... Dahil sa wala ang nakagawi ang weight loss contest, ay kanya-kanyang gimmick ang mga suki ni Pacman sa paggawa ng kanilang mga costume. Mapamatanda, mapabata, lahat ay kasali. Ginulat lahat ni Deputy Trainer Buboy Fernandez bilang vampirang si Elvis ang lahat nang tanghalin siyang best costume at makuha ang $1,000 na premyo mula kay Manny. Kinaumagahan ay araw ng ahon sa Malaparusang Griffith Park na kung saan ay sinabayan ng isa sa mga elite runners ng Team Run Los Angeles ang ating pambansang kamao. I can testify to Manny being a strong runner. He was able to hold an average pace of 7 minutes 21 seconds per mile for a total of 3.5 miles. And that's pretty solid when you're going up a steep grade like that. Bukod sa lakas ng mga hita ng 7 Division World Champion, ay napahanga si Brian na naghahanda na para sa 2012 London Olympics sa tinatawag na running form ni Pacquiao. Sa scale daw ng 1 to 10 ay nasa 9.5 na si Manny sa kanyang pagtakbo na maaari pang i-optimize sa susunod na ito ay maghanda para sa kanyang sunod na laban. There might be slight improvements, but more than that, it's confidence, being able to get out and establish a routine, and that commitment, I think, far outweighs the benefits that might happen physiologically over the next. At doon sa mga nagtataka kung bakit araw-araw na lang kung tumakbo ang Fighter of the Decade, dito raw nakakakuha ng kanyang peace and quiet ang tinitingalang best fighter in the world. Because running is a meditation, and that ability to get inside yourself and meditate and be that warrior is so crucial to to a sport like boxing. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong
kapusong totoo. Nitong nakaraang Agosto, isang paaralan ang nasunog sa Barangay Malaya sa bayan ng Pililla sa Rizal. Kasamang natupok ang mga pangarap ng maraming estudyante na magkaroon sila ng maayos na silid-aralan. Tungayan po ninyo kung paano muling binubuo ito ng GMA Kapuso Foundation. Ito mga nagpapaalala sa isang masaklap na pangyayari sa Malaya Elementary School sa Pililla sa Rizal. Nasunog ang mga silid ng eskwelahan. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Pililla, isang napabayaang siga ng mga naglaro na bata ang dahilan ng sunog. Naisalba lamang, ayun lang pong mga desk. Kahit isa pong gamit, wala na pong nakuha. Isa si Zindy Escarmosa sa mga estudyanteng nawalan ng masisilungang silid-aralan. Dahil dito, kasama niya ang ilan pang mag-aaral na pansamantalang sa covered court nagkaklase. Pero nahihirapan daw silang mag-aral. Kasi po yung mga bata po bang iingay po. May ingay sila. Excited ka na ba na magkaroon ng bagong room? Opo. Dumating ang GMA Kapuso Foundation sa tulong ng Procter & Gamble Philippines. Ipapagawa natin ang mga nasunog na silid. Kaya't agad itong inumpisahan. Ang mga residente handang-handa rin sa pagtulong upang mapabilis ang paggawa. Sa dami ng volunteers, tiyak na agad matatapos ang construction ng mga bagong silid. Kahit matindi ang sikat ng araw, hindi nila ito alintana. Eskwelahan. Hindi naman po mahirap. Siyempre, mahirap pag iisipin. Pero kung tutulong ka, baliwala lang ang paghihirap namin. Kasi para din sa mga anak namin to eh. Isang maagang aginaldo ang kanilang tatanggapin sa susunod na linggo. Sa tulong ng mga bagong silid-aralan, muling mabubuo ang mga pangarap ng mga guro at ng mag-aaral. Tita Mel, salamat po dahil po bibigyan niyo kami ng bagong room. Ang dapat pasalamatan ay ang Procter & Gamble Philippines na katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa project na ito. Handog nila ito sa kanilang 75th anniversary. Samantala, sakaling nais ninyong maging bahagi rin ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation, para po sa inyong donations, maaari magdeposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Ang pahayag ni Chris Aquino tungkol sa buhay pag-ibig ni Pangulong Noynoy Aquino. Jeneline Mercado nagkwento tungkol sa pagkaka-hospital niya dahil sa sakit sa puso. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.